Hello mga ka-legit Dovercats! Another updates po tayo ngayong araw ng Huwebes kung saan first time nga na ito pong si Master Henyo Joey De Leon ang daming revelasyon at first time na galit ng live. Ano nga ba ang nakapalob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dovercats. And i-shoutout natin si Mr. Malyari Macarinas. Ayan. So, isa yan sa mga talagang lagi siyang nagko-comment sa comment section. Bigyan natin siya ng shoutout kasi yan lang talaga yung kanyang happiness. Shoutout sa iyo po, Mr. Malyari Macarinas. And now, syempre, 67 days before Christmas po, no? So, kung meron po kayong ipapadala, just send it to my, i-message nyo lang ako dyan sa comment section. Ibibigay ko sa inyo yung, joke lang po yan. 67 days before Christmas. Merry Christmas everyone. Malapit-lapit na. Talagang ramdam na natin yung lamig ng panahon. Medyo maulan ngayong araw ng Huwebes dito sa Maynila, no? Sa inyo ba maulan din? And of course, ngayon nga ito na, no? Bakit ba naging ganyan ka-intense ito pong araw ng Thursday? Dahil po dito sa isang pangyayari sa Gimme 5. Kasi nga po, meron po kasing isang pangyayari dyan na kung saan medyo na-trigger itong si Master Henyo Joey De Leon. Kung matatandaan po kasi ninyo sa Gimme 5, there are portions there na kapag hindi nyo po nahulaan, diba? Hindi nyo po nakuha yung tamang sagot, tatayo po si Tito Sen para po mag-ask sa audience. Syempre, gusto rin po kasi nila na makauwi ang audience ng kanila pong napanalunan. Kasi, syempre, doble-doble ang kasiyahan mo. Nakapanood ka na ng live tapos may premyo ka pa, diba? Pero, ito nga, napaturo nga itong si Master Henyo Joey De Leon dahil po sa nasaksihan niya, no? Dahil nga, meron po kasing isang audience doon na habang nagtatanong po si Tito Sen ng question, yung pinaka-missing word doon po sa Gimme 5, nakita po naspatan nitong si Master Henyo na nag-google siya, na bawal po dito sa segment na ito. Kasi sabi nga nila, lagi nilang paalala, diba? Bago mag-umpisa, bawal po mag-google, bawal mandaya. Isa yan sa mga ayaw na ayaw po nila. Dahil kung matatandaan ninyo, nangyari na po yan sa iba pang segment po dun sa Branded Bulaga, 'di ba? Branded Eat Bulaga. Yun ang daya naman sa Pinoy Henyo na parang binulong niya, no? Yung kanyang sagot kaya nagalit po si Master o yung ilan sa mga legit Dovercats. Nahuli sila kaya nag-trending sila doon. So isa rin po 'yan, pero ang ginawa naman po nila ng live, hindi po nila pinakita yung face nung nandaya. Eto pa nga guys, dahil ginulat po ni Master Henyo Joey De Leon sa kanya pong Instagram account, yung kanya pong very legendary post ngayong 8 hours ago ng kanya pong ipinost to. Nag-post po siya ng mukha ng lahat ng mga legit Dovercats na kasama nila ngayon. Wala lang dito si Atasha Mulak na pinaka-newest member, no, ng kanilang barkadahan, ito pong EAT. Sabi niya po sa kanyang comment dito po sa pinaka-caption, sabi niya, ang poet nyo sa mga nakasama namin sa humigit kumulang na 15,000 pagtatanghalian mula kay Constancia hanggang kay Atasha, mula sa kantina hanggang sa bilog na pula. Maraming salamat po at hindi po kayo nawala ng gana. So, yun po yung ilan sa mga post nga nitong si Master Henyo Joey De Leon. Alam niyo po, recently napapansin natin sa mga post ni Master Henyo, no, puro positive siya. And kung matatandaan ninyo, si Master Henyo Joey De Leon din ang nagbigay sa atin ng hint na kung saang pamilya po sila mapapabilang. Pagkatapos po nila na magpaalam dito po sa tape, under po dito sa kanilang GMA Network at sa Tape Incorporated. Si Master Henyo rin ang nag-post sa kanyang Instagram. Siya rin po yung nag-reveal na talagang nakapili na po sila ng kanilang bagong tahanan. Ganon din sa mga panahon ngayon. Kung mapapansin niyo, 'di ba? Every now and then, nagpo-post po si Master Henyo ng mga positivism na parang sinasabi niya na
something good is going to happen soon. So, yun po yung aabangan natin. Kasi, imposibleng hindi po nila alam na may good news eh. Ayaw lang nila talagang spill, 'di ba? Para po at least lahat magiging formal at magiging legal. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa last update natin. Magbasa lang tayo at magre-react dahil may mga matututunan din tayo at malalaman sa inyong mga komento. Sabi ni Alila Flower, premature pa para sabihin na mabawi na nila ang titulong 8 Bulaga sa kanila. It's still haka-haka unless the courts decide. So sa kanila nga, and also IPO goes with the same decision. Let's not preempt the decision. Masakit kung decision goes otherwise. Pray tayo for the victory ng TBJ. Tama naman po ito, pero as of the moment kasi, marami na rin kasing mga nagpapatunay na talagang tagilid na talaga ang trademark. Kumbaga parang even po yung tape, naghahanda na rin po sila para po, just in case na dumating na po yung pagkakataon na kailangan na po nila magpalit ng title, meron na po silang naisip, which is yung EB Happy nga. Ang ibig sabihin daw ng EB Happy, everybody happy. At least 'di ba, mas magiging okay ng lahat. At hindi na po masasabing ang EB daw, ang E80 daw is shadow lang ng branded Eat Bulaga, ng generic Bulaga, na napakasakit sa lahat ng mga legit Dover Cats because we know who's really the true creator and sino ba yung nagtaguyod nito po for more than 44 years, 'di ba? So yun po yung tama naman siya. Let's pray for the victory of TBJ. Yun naman po yung gusto nating lahat, no? And of course, sabi ni Fallen Angel, malaking celebration ito na once i-announce ng TBJ ang pagbabalik ng kanilang title. Pag nagkataon, lahat ng legit Dover Cats makakakanta na natin ang theme song ng TBJ. Nakakamiss din kasi ilang buwan na tayong nagtitiis na di masabi ang title ng EB, puro E80. Nasasabi natin parang hindi kompleto talaga. Anyway, maging ganun pa man, everyone's happy pa din at nananatiling number 1 noontime show ang sinusuportahan natin na E80. Bagamat katakot-takot na basher ang matang nakabantay para makasilip ng mali galing sa kabila at sa tao pa din ang nangunguna na show. Mabuhay at walang kapantay ang TBJ. True po yan, Diyos ko po. Kung ilang buwan pa lang po talagang namamayagpag talaga ang TBJ at nobody beats them. Meron ma'am nakaisa sa kanila. Isang beses lang yun. Nag-celebrate na sila agad, 'di ba? Yung generic Bulaga nung parang tumaas yung kanilang rating na taasan nila ang E80 dahil nga bumabagyo, 'di ba? Tapos nagpahanda agad itong si Paulo, naglibre agad. Tapos kinabukasan balik kulelat na naman sila. Ay nako, Diyos ko. Yun na natin alam talaga, bahala na sila. And of course, another comments coming from Linda De La Vega. Sabi niya dapat sinusuportahan ng GMA ang TBJ. Tama lang na umalis na sila sa GMA at tape kasi milyon na ang utang nila. True. Kasi nga 'di ba almost 52 or 50 million po ang kanilang binabayaran dito po sa nasabing black time agreement po nila. Pero alam nyo naman, napakayaman po ng Halusos. Silipin nyo po ang Instagram account ni Mr. Bullet Halusos. Lagi po siya nakasakay sa kanya pong helicopter. Pupunta siya sa isang lugar, laging naka-helicopter. At napakalaki po ng kanilang hacienda. Sabi naman ni Jukon D. Dude, sabi niya, ito maganda po yung comment niya. The summary of this case is influence versus money, which is true. Remember, Sir Tito was a former Senate President, so still have a lot of friends in position at government offices. On the other hand, GMA7 and Halusos clan have maybe billions of money, but they will still lost because TBJ also have money on the side just in case. And also, let's not forget that GMA7 is not exclusively owned by Dagoson. So if they lose this case, obviously, they will lose everything and GMA7 will turn over to the real owners, which the Marcos, who happens to be a good friend of Tito Sen. Now, do the math. Who do you think will win? Alam niyo po, pinaka-winner naman talaga dito. Talagang ang ganda ng assessment niya, 'di ba? Parang ang pinaka-ending talaga, yung pinakasisigaw ng yehey talaga, yan TBJ eh. Kasi parang tama nga naman siya, influence versus money. Maraming
influence si Tito Zen dahil dati siyang Senate President. Marami naman pong pera ang TBJ, ang GMA at ang halusos, no? So let's pray for that. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates.